Kasi parang ayaw ng music industry sa basketball. Gusto ko pagsamahin yung mga entrepreneur, influencer sa basketball community ng players, mga athlete, mga artists. Ngayon kasi parang madaming divider eh. Every move ko dapat hindi magkakamali na parang ikaw yung babalikan. At dito ko na-realize din yung namulat ako sa mga local artists natin dito na parang natitake advantage natin sila. Naintindihan ko yung business side na minsan wala kang kinikita yung organizer, minsan lugi pa May lugi abonado. sila. Pero matala, kunyari ikaw yung papupuntahin kong artista dito. Ba't yung bayad na? Kung may gusto ka, wala namang mawawala eh. Gawin mo lang din. As long na wala ka matatapakan, tuloy-tuloy mo lang. As long na masaya ka rin Sa ginagawa mo. sa ginagawa mo. Lalo na kapag may natutulungan ka rin. Yo, what is up internet world? Ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, also known as Kyle ang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast. And welcome to Sa Totoo Lang Podcast. And for this episode, man, special yung kasama natin sa mga kaibigan natin dito sa community. Hayaan ko na siyang pakilala yung sarili niya. For this episode, ang kasama ko si Boss Clue. Ay, ako pala si Boss Real Clue. CEO ng Clue Entertainment. Clue Entertainment highlighting Filipino events here in Toronto para ma-showcase lang din natin yung mga local artists natin dito. Yung mga parang ano lang, pakita lang natin sa community kung ano meron dito ngayon sa Toronto. Anong mga update. So, gumagawa ka ng event coverage, basically. Yeah, yan. Event coverage sa basketball, sponsoring, tapos content sa mga Filipino events na ganyan. Content creation in general na din. Yeah. Ano ba? Kamusta ba, brother? Ano bang mga pinagkakaabalahan mo recently? Pinagkakabalahan ko ngayon tol, naghahanap ako ng way na parang kung paano makagawa. Yan nga, pinag-usapan natin kanina, yung pagsama-samahin yung mga tao. Like, different, different group. Iba-ibang community, kumbaga. Oo, like, gusto ko pagsamahin yung mga entrepreneur, mga influencer sa basketball community ng players, mga athlete, mga artists, local artists natin dito. Ayun, gusto kong tapos, alam mo yun, mag-get to know each other lang. Palakasin lang din. Kasi dito sa atin, kasi di ba, although Filipino community siya, may kanya-kanyang parang sariling community yung basketball, ang mga musikero. So parang ang goal mo sa nabanggit mo is gusto mong humanap ng way para makonect sila as one whole, di ba? Oo, tol, malupit yun. Kasi feeling ko, wala namang masama rin, di ba? Parang kailangan lang din nila ma-open kung anong update sa music. Yeah. Lalo na mga idol din naman din nila napunta dito eh. So malaking turong din sa kanila. Like marami ring opportunity sa mga business owner 'yon. Like sa mga entrepreneur pwede silang gumawa ng content na pang promoting. Tapos makakuha silang network connections na parang doon lang nila nakilala. Tapos yun na, parang solid na ng mga Filipino community dito. Ngayon kasi parang madaming divider eh. Parang daming, oh shit, pag ganyan ka, wala ka. Parang di ka makakasama sa usapan. Paki-elaborate. Ano ibig mo sabihin? Like kunyari, sa pagmi-media. Kung media ka lang sa concert, hindi mo hindi ka makakapag-tap in sa basketball eh. Like sa ganyan. Kasi tol, ang nangyari sa akin ng tol, parang buti lang pala, ako doon, parang nagbabasketball ako. Kaya ako siya sasama sa highlights ko. Tapos, ayun, yung parang ko doon tol kasi parang ayaw ng music industry sa basketball. Ayun yung parang ko Parang feel mo. Oo, yung parang di sila nakakuha ng customer. Okay, gets. Like kasi may mga may mga parang may gusto sila eh. Tapos ito namang mas ang kasi dito tol, mas connected sa atin ngayon dito yung basketball, di ba? Mas talaga sila sa community. Like yung SBBL pangalan tol, ang lakas na eh. Si Boss SG. Pag magpaano ka nga lang doon sa kanya, ang dami na makakakita eh. Ayun yung parang gusto kong makita ng mga producer na parang maging mas open. Ibig mo sabihin, pwede mong maihalubilo ang mga music fans sa mga basketball fans. Ibig mo sabihin, correct me if I'm wrong kunyari, merong malaking artist, matutulungan ka ng basketball community para dun sa music big project na ginagawa mo. Yeah. Kasi kunyari, pwede nila ma-promote din yun tol eh.
manonood ka na lang ball eh, may mag-ano ng ads. Ayun yung parang ginawa namin sa Itchworms, tol. Gumawa kami ng ads para lang doon sa... Actually, may ads kami talaga. Gumawa kami ng commercial, parang ganyan. Tuwing live, nalabas yung commercial na yun. So, ang laking tulong nun, tol. Doon, ayun yung una kong parang tap in doon sa parang pagkoconnect sila. Which is, nakikita naman din ng mga commissioner natin dito. Na malaking nga rin engagement nila. Kumbaga, ang ganda nga rin nung pagkakasabi mo. Parang gusto mong gawing isang malaking community. Yun. Although may mga sub-communities nga tayo base sa genre or basketball music. Basketball. Pero as a whole, Filipino community pa rin tayo as a whole, di ba? Parang Yun yung malakas. nagsusuportahan pa rin tayo. Ganda nga nung pagkakasabi mo. Pero yun nga, brother, medyo uma-advance lang kasi tayo ng konti. Pero gusto ko lang malaman, simulan sa umpisa, para lang for context, or para lang din makilala kita. Saan ka ba lumaki? Saan ka pinanganak? Ano ang upbringing mo? Lumaki ako sa Pinas, taga Manila. Saan sa Manila, bro? Novaliches. Okay, doon ka pinanganak. Oo. Manila boy. City boy yan. Tapos, dumating ako dito 2015. Ayun, parang dito ako, like unang uwi ko ulit sa Pilipinas, 2022? 7 years after, parang gano'n. Tapos ang nangyari, 6 months kagad ako doon. Nagstay ka ng 6 months? Oo, tol. Parang na-miss ko lahat sila eh. Tsaka ang dami ko na-experience doon, tol. Doon nagbago yung utak ko. Dati tambay lang ako eh. Ilan taon ka ba nung dumating ka rito? Saan yata ako nun? Mga 16? Okay, sige. Tambay lang ako dati nun, tol. Like, kakating classes. High school? Dito, like secondary ako dito, tol. Parang nagkakating classes lang ako. Alam mo yun, pasayang oras. Basketball sa edit bail. Tapos, yung parang tapos na ako dun sa school. Parang kumikita na ako sa work. Kasi tol, parang wala ka dito kapag wala kang work eh. Totoo. Like, kailangan mo ng bills. Bata ka pala, may bills ka na eh. Oo nga. Sa Pilipinas, magsusurvive ka kahit wala kang trabaho. Exactly, tol. Parang, dito, tol, spoon mo palang wala ka dito. Papagalita ka na ng mama mo eh. Doon ko pala katira. Tol. So, nangyari tol, parang naisip ko doon, kaya rin ako nagka-cutting classes dati. Kumikita na ako ng pera eh. Sabi ko, tapos, di naman nagre-reklamo. Simula nung 18 kasi tol, tinatawag yung parents, ay yung school sa parents, diba? Talagang ako, tambay lang talaga ako, walang tutuhungan. Yung parang mapupunta ako dito na parang, yung talagang parang ma-interview ko yung mga yan. Doon ko yung parang na-experience na parang ang laki ng pinagbago ko sa Pilipinas nung umuwi ako. Kasi tol, right after na pag-uwi ko dito tol ang hinanap ko yung party. Yung parang party na, yun nga, yung parang gusto ko mangyari dito. Yung party na networking lang. Yung parang hindi umiinom pero nakikipagsayahan na andyan yung mga tao na may mga malalakas. Tapos kapag kilala ko susuportahan ka lang din. Tapos yun nga, hinanap ko yun dito. Tapos yun, nakagawa ko ng, ang dami ko nakilala tol. So nakilala ko yung mga malalaking tao rin kagad na sobrang kasi ako curious ako nung time na yun tol noong 2023. Yung sa pagsimula ng Clue-Ed. Anong ginawa mo para mahanap mo yung mga initial na connections mo na yan? Nag-support ako tol. Ayan, yeah. Hindi ko tinanggihan tol. Nag-support ako sa mga... Actually, nagsusupport ako talaga. Kasi wala namang mawawala sa akin eh. Ay, hindi naman din yung gusto kong mapakita sa community na gusto kong gawin. Wala naman din mawawala eh. Hindi, ganito na lang, brother. Yung, since nabanggit mo nga na ito na yung pa-start ng parang Clue Entertainment, saan nang galing yung... Sabi mo nga dati, tambay ka lang, wala kang pakialam sa pag-aaral kasi nagtatrabaho ka na. Saan nagsimula yung parang content creation? Paano ka naman nagsimula humawak ng camera? Paano mo siya biglang natripan gawin? Nung ito, 2023, like, naghanap ako ng business. Talagang business iniisip ko nun tol Parang paano makakilala ng ibang tao. Ito yung nahanap kong way na parang at least pag nag-inquire ako, tapos pag matutunan ko, may income ako Kapag, alam mo yun, may progress. Kumbaga, skills lang, yung skills na pwede ko ma-develop, talagang hindi masasayang. Kasi tol, wala rin mawawala Wala, tambay lang Talagang nag-engage lang ako sa mga tao na parang, yung one time na parang nasa party nga kami, parang gusto ko pa rin, yun nga, doon ako nagsimula na nagpa-event na parang ituloy-tuloy na natin to. Parang tayo na magpa-event. Tayo na magpa-party. Yun nga,
unang part, yun nga, parang sobrang hype na hype sa pagpa-party dito noong 2023 nakapag-pull up kami ng 150 na tao tol. Diyan sa Prestige. Anong event itong unang in-organize mo? Halo weekend. Mhm. Kasi, yun nga, yung nagpa-ano sa akin dito sa content creator, si Balot. Ayun yung nagpa-ano sa akin na parang ang dami ko rin nakilala ng hindi ko naman pinipili, pero alam mo, makikilala mo na kung paano ka parang paano mo yung i-dress yung sarili mo. Kasi tol, every time na may meeting kami nila Balot. Kunyari, kung paano niya makukuha yung venue. Talagang nag-shadow ako kumbaga. Si Doon ako Roland. nag-shadow ako. So pagka-shadow ko sa kanya, dami ko natututunan din. Which is, ako yung taong, yung sobrang curious na ang dami kong gustong malaman kung paano ko makukuha. Hanggang sa, ang dami ko na nasusuot na sombrero. Na parang, ang dami na, di ba? Kumbaga si Roland ang nag-introduce sa'yo sa mundo na yon, Oo. basically. Oo. Paano mo naman nakilala si Roland? Actually, tol, SNM. Basketball. Basketball talaga sa Edith Bale. Di ko pa siya ka-close. Di ko siya ka-close, talagang di kami nagpapansin. Hindi naman nagpapansin na nagkakamayan kasi SNM eh. Pero tol, yung pag-uwi ko ng 2023, namulat talaga yung utak ko na parang mayroon dito sa lalaki na to eh. Sabi ko, may matututunan ako na may makukuha talaga ako na pwede ko i-develop. Tapos, ayun yung talagang sinuportahan ko talaga. Ayun talaga sinasabi kong support na sobrang dami kong support sa kanya. Dami ko nung natutunan, ang dami ko nakilala. Doon ko na nakikita yung politics dito. Mhm. Yung sa pag-uusap. Doon ko na nakita, yung parang politics na parang agawan ng hindi naman agawan. Like yung, kung paano mo, yung tamang tao na gusto mo makilala, baka mamaya ma-take advantage ka. Oo, madaming ganun dito, brother. Gets ko na yung sasabi mo. Kasi diba tol, ako support ng support. Tapos yung tipong gagamitin ka lang din nila. Ang dami pala dito nun, tol. Dami dito talaga. Kasi tol, diba sa Pilipinas sinabi ko, yung parang support kami, na parang sa business partner doon sa business namin doon. Parang wala akong nakitang negative na parang ginagamit ka nila. Kasi tol, tutulungan ka nila eh. Sila yung parang di sila makukuha di sila parang nagharap ng sa'yo, kapalit. Di ang nangyari, talagang positive yung experience ko sa Pinas na parang, tapos dito to, parang, kailangan mo gawin to. Parang may kapalit, may ganyan, parang may may pitik. Then nangyayari talaga yun, men. Tapos wala ka rin naman masyadong gain in return, di ba? Oo, tol. Parang ginamit ka lang talaga. Tapos, parang, doon pumasok yung parang at least na-experience ko. Tapos yung pag hindi ko nagustuhan, doon ako hanap ng ibang venture. Or parang may makaka-work ka talagang tao na feeling ko kailangan mo talaga ma-experience yung mga ganun eh. Kung gusto mo talagang gawin yung ginagawa mo. Tapos siyempre, makakaroon ka ng mga katrabaho na sketchy talaga. Kung magkaroon ka ng katrabaho na sketchy, di X na, di mo na siya ulit, di ba? Madami naman eh. Di ba? Parang tol. naman siya. Ayun yung parang gusto kong sa mga tao na yun. Yung parang, di ba may na-micro ka nila? So pag gumarik mo sila, paano kaya ito hindi pa pakitaan ng negative. Kasi tol, may potential din eh. Alam mo, malalakas din sila eh. Parang pinapakita din nila yung mga nangyayari dito. So kaya nagagawa din nila sa'yo. Parang ganun. So nangyari sa akin doon tol, talagang ako, patay mali siya. Hanggang sa natutunan kong parang dumami ng event na event. Actually, yung kay Roland, tapos nakilala ko si Kuya Vibe. Si Rap. Ang dami ko natutunan sa kanila, tol. Ang babait. Doon na yung Cluent, yung parang nabubuo na yung pundasyon ng Cluent. Like daw yung anong content, yung ganyan. Talagang, tol, parang isa nila. Parang, dami ko natutunan, tol. Tapos, dami ko naging, actually, mga mentor. Sila, si Rap. Dami ko nakuwang mentor. Ayun yung parang gusto ko din nangyari sa Cluent ko. Dami ko nakilala, tol. Ano yung mga bagay talaga na parang pinaka natutunan mo kay Roland ng Balot Nation at kay Rap ng Vibant? Actually, kay Roland, yung parang pag-usap, yung parang sa event na yan, pwede kang di gubastos. Yung parang parang execution. Ayun yung nakuha ko sa kanya pag-manage ng oras ko. Doon ko natutunan na parang dapat on time ako sa isang meeting.
Tapos dapat alam mo yun, pag wala ka nang ginagawa, wala ka pang gagawin. Yung tipong di ka pa tutulong, like, gusto mo pang makasama sa production. Alam mo yun, tol? May magsariling gawa. Kung parang doon ko na-boost din yung sarili ko na parang, ano bang meron ako? Like, ano bang kaya ko itulong? Mm. So, yun, nabibigyan ko ng, kasi ako to, puno lang din ako ng idea eh. Oo. So, parang nag-ano lang yung idea ko eh, naglilik. Mhm. So, ayun yung nagugustuhan ko din pagbibigay ko lang ng idea. Tapos yung kay Kuya Ralph, natutunan ko sa kanyang ito pinag-uusapan namin ni Kuya Ralph protect myself. Like, kung may gagawin ako, dapat kontrata. Oo. Doon ko sa kanya tutunan yung kontrata mood. Kasi tol, may mga naka-workout dito, verbal lang, di ba? Doon ka matatake advantage eh. Pag mga ganun. Doon yung masakit na feeling na parang wala akong panghawakan. Oo. Kasi tol, wala na eh. Hanggang doon lang yun eh. Verbal eh. Di mo pwedeng bawiin eh. Pero, tapos tol, parang, syempre, ikaw na ngayon nagpapatakbo, di ba? May kontrata ka dapat. Para at least, ano yung hanapin mong assignments nila. Mhm. Kasi tol, mamaya hindi nila magbigay. Tapos mamaya, maano lang din, di ba? Ayun yung parang, ayoko rin naman din mangyari din sa akin kapag ganun. So at least, alam ko yung gagawin ko. After ng mga nando sa kontrata, parang at least makakapag-content na. Mhm. Ganun yung parang natutunan ko kay Kuya Ralph na parang at least every move ko dapat hindi magkakamali na parang ikaw yung babalikan. Kalkulado. Kalkulado yun. Pinag-isipan. Hindi yung pwede kang madihado. Lalo na kapag ipapakilala mo na yung sarili mo. Yung tipong ikaw na mag-event. Ayun. Tapos tol, dami ko pa nakilala eh. Dami ko pa kang gusto i-expose eh. Pwede naman. Hindi, alam mo, ang pinaka na-realize ko sa about dyan sa mga bagay na yan is credibility, sobrang laking bagay sa success ng isang tao na may gustong patakbuhin. Mm. Hindi, actually mali. Pwede kang magkaroon ng quote-unquote success, kumita, pero pangit yung credibility mo or pwede yun eh kung Gusto mo lang talagang kumita, di ba? pero sa loob-loob mo gusto mo ba talaga yun, di ba? Oo, yung parang gagamitin mo naman talaga. Walang respeto sa yung tao dahil ganyan ka. Ito, tol, dito na tayo tol. Sige lang. Pupunta tayo sa climax. Yan. Kasi tol, at dito ko na-realize din yung namulat ako sa mga parang local artists natin dito na parang natitake advantage natin sila. Mm. Doon ako nasaktan sa kanila, tol. Kaya parang gusto kong pagsama-samahin sila parang at least equal lang lahat. Anong ibig mong sabihin sa natitake advantage yung mga local artists? Kasi tol, may mga concert na puro local artist lang yung fans. Right? Yung parang dahil pa nga sa local artist kaya na-promote eh. Napopromote. Kasi di naman nila kakilala yung mismong artist. Parang, alam ko yung kanta niyan. Pero yung tipong tawag sa kanila front act lang. Okay, gets. Ang sakit, di ba? Parang, sila ka nagliliyab ng ayun yung parang nakita kong dark dito sa atin dito sa paggagawa ng sa mga tinatahak ko sa media. Kasi may pinag-usapan nga kami. Ano mas maganda tol? Bayaran yung local artist o yung mga media? Kasi tol, diba tol, trabaho pa rin yun eh. Lahat naman, yeah. Di ba? Like, bakit? I mean, kasi may mga ganun tol, parang may gatekeeper eh. May gatekeeper. Pero anong tingin mo sa ganun? Anong opinion mo nga sa ganun? Sa, yun nga, local artists na take advantage, nabanggit mo nga, pag-usapan niyo ano ba dapat bayaran, local artists or media? Anong... Ako naman tol, ma-feel din nila lang na sila eh. Na hindi lang sila ganyan. Kasi tol, may mga iba parang, parang 2 kanta lang ang kantay mo. Ano yun, parang ka naligo eh. Sabi ko, parang ka lang naligo sa CR eh. 2 kanta tapos, alam mo yung parang... Tapos nagbenta ka ng X amount of tickets. Ayaw ko sabihin yun. Tapos kailangan mo magbenta para maging front act. Kasi tol, kahit mag-media, kailangan mo magbenta. Oo nga. Sabihin ko kaya hindi i-release yung mga picture, no? Yung mga, kung magaling na magaling ako, hindi ko kaya release to, no? Tapos bayaran niyo muna ako. Kasi photo rin to eh. Like, kumahal kaya ng photograph ng mga price sa wedding pa nga lang pictures eh. Tsaka kaya sa birthday party, ang mamahal eh.
Mahal nga. Tapos sa mga sige, sabihin na natin, pipicture mo artista. Artist sa Pilipinas. Tapos, pagbulenda mo ba ng ticket? Para ka rin bumili ng ticket. Alam mo yun, kailangan, kasi may na-experience ako tuloy yung di ba? Kailangan ko tuloy magbayad ng ticket. Okay. Kailangan ko bayaran yung nakuha kong ticket. Kasi kailangan ko na-counted na lang natin na nabayaran. Yung ibebenta mo. Oo, tol. As media. As a ka media. din. Okay. Gets ko na sinasabi mo, nangyayari nga yan, experience ko din yan. Parang binigyan ka ng X amount of tickets para ibenta. Tapos kinount nila as na sold. So kung hindi mo mabenta lahat, ikaw magbabayad. Parang ganun, di ba? Ang nangyari sa akin nun tol may bumili lang sa akin. Di ko naman alam na parang ika-count nila na paid Ako naman tol, syempre tol, parang naisip ko na, parang kasi ang nakikita ko sa kanila, parang iniisip nila sa media parang free, nakakapunta sila sa concert ng free. Oo, yun nga din. Which is, hindi lang naman free yun kasi nagtatrabaho naman Parang resume din naman din to Ang dun tol, yung parang kailangan mo i-hit to para lang makakuha ng ng media Pero may mga iba kasi tol na parang hindi naman nagginagawa yun. Ano yun? Parang malakas lang. Malakas lang. What? Sabi ko, sana all. Sabi ko, kasi tol, duga Sabi ko, pasalamat ko yun. Hindi ko alam yan. Sabi ko, ang hirap sabihin sa kanila tol kasi tatanggihin ka nila Tatanggihan ka nila Kuha na sila ng iba. Parang tol, yung ang hirap lang din Kasi parang, and actually itong topic na to medyo controversial to. And pwede tayong makancel dito ng mga... Oo tol, promise. Makakancel tayo dito. Pero, pero syempre, to be fair lang din. Para hindi tayo one-sided. To be fair lang din sa mga organizers na ganun nga. Nagigets ko rin yung business side na I've been on both as a gusto kong sumuport at bilang organizer. Minsan talaga, specifically sa mga concerts, minsan ang hirap talagang bawiin ng return. Minsan, naiintindihan ko yung business side na minsan wala kang kinikita yung organizer, minsan lugi pa abonado. So, hindi ko rin masisi some part of me, as much as ako bilang artist din, alam mo naman, nagbabanda ako, na as much as gusto kong mabayaran ako, syempre, feeling ko ganun yung dapat. Kung wala kang kikitain yung event, di ba? Parang gets ko di ba? Pero feeling ko, dahil mo tol kunyari, ikaw yung papupuntahin kong artista dito. Biniyaran ka na nila. Ba't yung bayad na? Oo. Yun nga yun lang. Di ba? Secured yung talent Secured nila. Secured na kagad yung, wow. Pag ako kumanta sa Pilipinas. Hindi, totoo din yan. Di ba tol? Like, ba't bayad na kagad? Tapos ako, kailangan nyo nga kami. Kung ako artist tol, siguro, kanta ko lang kakantahin ko. Tapos, di naman sa, pero di kasi ako artist. Di, pero masakit talaga. Masakit sa atin yun. Nagigets ko yung sinasabi mo na, minsan kasi, hindi minsan, akala kasi nila, binibigyan nila tayo ng favor kasi, may nakukuha ka, tsaka na exposure mo. Makapag-picture ka ng portfolio mo, di ba? Ng libre, resume ko. Pero, sa media. Pero yung sa artist, parang rin yun, di ba? Parang sinasabi nila, may exposure, mga ganyan. Pero it's both ways Tinulungan mo yung show gumanda. Di ba? Ganun, sa artist, tinulungan mo yung show gumanda, nagbenta ka ng ticket, quote-unquote. Pagdating sa media, yung pictures na kinuha mo doon, mabuboost yung production nila kasi ito yung mga, di ba, alam mo yun? May makuha ka audience din. Kailangan lang nila makita as parang hindi lang yun. Hindi nila kailangan magpagawa ng ganyan bago mo makuha yung isang past na yun. Kumbaga hindi siya pabor sa'yo. It's both ways. Nagtrabaho ka para sa kanila di ba? Literal. Technically, Tapos, pagandahan pa yan. Marami ka pa kalaban dyan sa video. Tapos, yung etong one time na nagano kami, ito parang kasali sa production. Ewan ko ano tawag dun sa amin pero kami nakapag-pull up ako ng 6 na kotse para sunduin lang yung mga artist. 6 na kotse. Paano mo ginawa? Connections tol. Wala ka namang nilabas na pera. Wala akong nilabas tol. Okay. Siguro tol, may nilabas ako reimburse. Yun lang, reimburse. Kasi sa gas. Kami nakakano rin kasi gas din So, may mga shop akong nakilala na nag-inquire ako. Ay, actually, hindi. Connection ko nga din. Tropa ko. Tapos, ayun nga, napapayag ko magpa-pull up ng pang-car show nilang kotse
Okay. Tapos ang ginawa pinanglagyan na ng mga gamit nila. Service. Wala man lang sumakay artist sa kanila para mag-engagement. I mean, kasi yun yung gusto ko rin para i-shoutout din sila, diba? Parang baldikan lang din. Kasi ang gusto lang din naman ng para ayun yung sinabi sa akin. Gusto lang din nila makuha yung exposure ng artist na parang ipopromote nila. So anong nangyari, nakapag-pull up nga ako ng 6, yung iba kaibigan ko. Ang nangyari doon wala man lang kaming libreng t-shirt ba? Walang kahit ano. Sabi ko, wow. Oo, sabi ko kasi sa promoting nila, lugi sila. Pero yung tipid na nga Kami na nga nag-aalaga sa inyo diba? Yung mga yung mga dumayo dito sa Toronto na take advantage na parang ang daming hiling. Ang dami nilang hiling na parang ang nagmumukha kasalanan pa ng mga naghawak dito. Na tumutulong lang naman. Yeah. Walang bayad. Na parang gusto lang din maka-connect. Pero dahil nga sa lugi, talagang sila tol, talagang hindi ka mababayaran. Kasi tol, yung reimburse ko tol, yung reimburse na yun tol, ang dami pinagdaanan pa yun. Bago mo makuha. Talagang tapos na yung concert, lahat-lahat. Sabi ko, bakit ganito ka? Kasi tol, parang yun parang tumulong ka lang ikaw pa yung abrigado. Parang sa mga contact na pull up ko, parang pumangat tuloy yung impression nila sa akin. Wala Sa'yo, na nga bayad. Di pa na promote. So parang ayun nga, parang kailangan ko lang din ingatan din yung sarili ko nga din. Ayun din ko sinasabi na parang sabi nga ni Kuya Ralph na parang ingatan ko yung sarili ko. Like every time na move ko. Lagi kang humingi ng kontrata. At saka kung ano lang yung kailangan sa'yo. Kasi pag walang 6 na kotse, paano sila pupunta sa BNB nila, man? Hirap na. Ikaw pa, paano kung di mo ginawa yun, di ba? Sabi ko, tol malakas na yan, na baka di pa ako makakuha ng media pass din. Di ba, laking bagay na nun Tol, 6 na kotse. 6 na kotse, tapos di lang di kotse yun like talagang pang pick up, yung pang car show pa nga yun, di na lang iba Pang car show pa. Hindi ko na sabihin, baka magalit sila Pero baka mahiya pa sila Pero hindi kung hindi mo ginawa yun, edi sila yung kawawa dun sa... At saka tol, parang wala nga lang thank you. Wala ako na parang hinahanapan pa ako every time na may mga pumapasok na tao ko like na tao ko na parang bumili ng ticket sa akin Hinahanap sa akin yung bayad kagad Oh my God. Alam mo yung parang, kay Chris po ako. Pero yung ticket na sa kanya na. So, pwede naman kunin after ng audit, di ba? Nang parang may ganyan parang counting after ng show Talagang sa harap ng ng store yung parang connection ko Kasi yung bayad niyan, saan mo na? Parang yung reputation na parang wow di ka namin hatid pa uwi. So, and ito, gusto ko malaman. Siyempre, given na ganyan nga, hindi ko masasabi lahat. Pero may mga makakatrabaho ka talagang ganyan. And madami sa atin. Pero nandun ka pa rin sa industriya na yun What is parang bakit mo siya pinagpapatuloy? Anong meron? Anong positive side nun? Regardless of dyan sa mga ganyan. Kung bakit gusto mo pa rin siyang gawin at nandito ka pa rin. well, ayun nga tol sa ko parang sa sobrang dami kong gusto makilala. Ayun yung balik sa akin. Parang Connections talaga. Connections talaga. Parang ang kailangan ko lang gawin parang ingat every move ko wag kong palong-palo. Alam mo yung palong-palo. Kailangan smart. Dapat kalkulado nga. Kasi tol, maraming magte-take advantage nga. Pero marami ka rin makukuha advantage. Lalo na kapag nag-pull up ako ng business ngayon, dami na makakita, di ba? It's about ang tingin ko dyan is, babalansehin mo yung makukuha mo sa ilalabas mo. Dapat hindi ka lugi lagi. Laging may disadvantage pero kailangan equal or lamang yung advantage that may na makuha mo. bigayan talaga. Kasi ayan din sinabi ni Roland na parang makakapag-event ako na walang magagastos. Dapat meron akong pitch deck. Pitch deck, yeah. Para mapakita ko sa kanila ng gustong idea. Ayun yung parang isang malakas na din na move para talagang ma-pull up ko. At least wala lahat talo. Wala namang mawawala din kapag Pero, yun nga. Parang kasi may experience ako, tol. Talaga na-take advantage ako. Puro take advantage dito sa Toronto, Madami talaga, madami. Walang may advantage nga. Ayun nga, sinasabi ko, pag nag-pull up ako ng business, maraming makikita kasi nga sa pag-connect ko na parang yun tol. Alam mo na.
Sige. Sige. Nahugot ko Sige, doon. sige, sige. Sige. So, sa pagko-connect ko, tol, doon ako magaling sa pakikisama. Sa pakikisama ko, tol, doon ko nakukuha yung loob nila. Na parang, one time na may gagawin ako, may makukuha rin akong, ayun yung advantage ko. Mm-mm. Na parang, may ginawa ako dito sa tao na to, parang, hindi nila makakalimutan yan. Oo. Gets yun. Babalik din sa akin yan. Kaya, yun nga, tol, kasi may gagawin akong business eh. Marami na rin akong naplano parang business na dadalhin dito sa Canada na parang oras na lang kulang o kaya oras tapos time. Oras lang talaga. Kasi finance din tol. Nakakailanganin mo lahat ng connections na nagawa mo. Nagawa. Tama. Like sa lahat ng community. Mhm. At least, ayun yung parang gusto kong mangyari sa community na gustong ko buuin na parang lahat ng business nila may promote. Oo. Na parang masuportahan natin. Lagi, kunyari, sa SBBL. Oo. Example natin siya, lahat nandun pa rin sa baba. Yung mga sponsor nila, parang di pa rin ando pa rin yung support nila. Kasi ito, malaking bagay yung mga parang ganun eh. Dahil doon nag-build yung SBBL, di ba? Mhm. Kasi doon pa lang sa isang logo mo na yun, parang, ano kaya to? Nakukuris sila tol eh. Meron at meron makakakita nun at naku-curious. Oo tol, like ang daming ko nakakuha rin doon sa SBBL na parang doon sa ginawa kong sponsorship sa kanila. Ayun nga, doon sa concert, yung nag-promote ako na sa concert. Talaga nakita ko yung balik. Ang daming nakakita tol, ang daming kahit nga yung Itchy-Worms tol, nag-promote nila yung SBBL eh. Oo nga. Oo. Yung parang na-share pa nila. Mhm. So, Nakita ko yun. ang lakas nun tol. Sana ganun sa lahat, men. I mean, hindi. Parang, lalo na pag di sila ganun ka-open-minded. Unti-unti. I hope tol. Kasi tol, feeling ko, parang sakit na ng Pilipino yun eh. Kakanya-kanyang eksena, ganun. Oo tol, parang mababackdoor ka eh. Hindi, medyo gets ko ngayon. Tapos, simulan natin dun sa tol. Dun sa pagpupoto ko. Oo. Kung paano ko natutunan yung photo. Hindi, gusto ko muna itanong, since nabanggit mo nga yung SBBL. So, shoutouts pala kay Boss SG ng Sunday's Best Basketball League. Yun yung SBBL. Legendary. Kasi nabanggit mo yung bridging the community as a one whole Filipino community. Yun din ba yung dahilan kung bakit ka nag-i-sponsor ng mga basketball team? Or bakit mo ginagawa yun? Or iba pa bang iba pa siyang bagay na trip mo hindi. lang gawin? Ano lang siya tol, parang gusto ko lang din bumuo ng team ng pang Clue End. Mm-mm. Yung parang at least connectado talaga ako. Like meron akong team. Na parang at least may mabuo ako na parang may malagaan na team. As long, alam mo yun, makakuha ng isang ring, makakonect pa rin ako tol. Kasi malakas, ayoko naman din mawala kasi basketball player, fan eh. Pero tol, mahal ang basketball mahal bumuo ng team hindi ba? Mahal. Oo, di ba? So, 1-3, ganyan tol. Oo, di ba? Kaya nung last sponsor ko, pagilitan ako ng asawa ko eh. Yun ang problema pag may 300 na nga lang yun eh. Sabi ko yung one day tournament, yung 3x3. Hindi ka pumunta ron, nandun kami. Yung nagkasakit naman ako, bad trip nga eh. Sponsor ako, tapos wala ako doon. Wala ako. Pero malakas team ko doon, tol. Muntik na kayo mag-champion. Muntik. Ayun talaga yung mga malulupit sila. Ayun, si Batang Riles. Malupit niya si Batang Riles, man. Doon ako natutuwa sa basketball community kasi hindi naman sila nag-take advantage eh. Kung gusto mo lang din mag-connect kasi gusto mo maglaro. Kasi wala naman silang gain na parang business to or gain eh. Talagang passion yung basketball eh. Di Parang ba? stress relief talaga. Kaya very pure yung community na yun eh. Di ba? Ayun yung Parang- gusto ko mangyari sa music eh. Kaso ang problema kasi sa music, ang daming business na involved eh. Ang daming pinapasok eh. Yun yung Simula pa lang mahirap sa vendor. mga ganyan. Pera na agad yun. Business na agad yun, di ba? Magkano boot ng vendor, tol? As simple as that, food vendor, di ba? Negosyo na agad siya eh. Tapos di mo pa alam kung babalik ba yung binayad mo na boot. Inisip ko doon sa video, no? Paano pag kinotrata ko, may balik sa akin dyan. Hindi, may mga ganun talaga, brother. Pero kanina, yun nga, puntahan natin. Sige, nabanggit mo yung pagfo-photo. Sige, ituloy mo tol, na yung kasi story. tol, talagang wala akong alam dyan, tol. Di nga ako. Tambay nga lang ako dati. 2023, tapos yung mga equipment ko ngayon, hiram lang to. Lahat ng gamit mo ngayon? Lahat. Paano hiram? Well, kay Roland. Talaga? Wala kang sarili? Wala. Meron ako isa. Okay. Pero di siya pang paluan. Oo. Di siya pang concert, tol. Pang vlog lang siya.
Pero yung nahihiram ko kay Roland. Well, doon ako nag YouTube na. Talagang nagsimula ako sa kasi alam mo yung unang concert ko tol sa Miss, sa Ismail nga. Kay Missed. Ismail. Yeah. Doon ko rin na experience makapag-interview, makakuha ng time slot. So sabi ko pa nga ako na mag-interview, baka mo yung camera. Kamusta Sabi yun? ko, kinabahan ako. Andun na ako, kinabahan ako umurong Tapos si Roland nila pina-interview ko tol. Siya yata yung interview kay AZ Mil Siya nga tol, si Roland yung naging reporter. Di ko kaya. Kahit ako, napakingiti lang ako sa likod Ako na nagka-camera Kasi media ako tol Di ko naman nakalain na may mabibigyan ako Na parang, kunin ko po yung logo nyo, ganyan. Parang madali lang kasi kumausap tol Parang ngayon yung after ng interview tol, na nagawa na nga, di ba? Na-present ko yung interview. Mga picture tol. Puro video yung nakuha ko. Photo nga yung kinuha ko Ay, hinahanap nila yung picture. Hindi naman hinahanap. Na parang ako hinahanap ko yung ginawa ko. Walang picture. Parang walang picture Parang puro isang lyrics to Sabi ko, parang mali yun Ay, doon ko na-realize na parang, may mga picture pero konti Parang, doon ko na-realize na kung ano yung shotlist ko. Kung ano kukuha ko dito sa mga concert. Doon ka natuto na mag-organize ng workflow. Kumbaga, may shotlist ka ng mga gagawin mo sa isang event. As a media. As a media. Kasi tol, iba yung iba ginagawa ng video sa photo Kasi yung video tol, gaganyan ka lang. Pero yung photo, yung mga parang, kailangan mo makuha yung mga hit Na parang ngiti nila, yung mga ganyan tol. Which is aabangan mo talaga Kailangan present ka Hindi ko pa makuha yung mga idol kong photographer Ang dadami kong gustong gawing, kuya, pwede ba kitang gawing mentor? Para makuha ko lang yung skills mo. Kasi tol, ang gagaling nila. Ang hirap naman din kasi kapag wala kang alam sa camera. Like, Sino mga inas mo maging mentor? hindi, wala naman ako inas. Kasi tol, nakakahiya Pero, may gusto akong si Relly. Si Relly, O kaya si Best 8 Capture. Shoutout kay Relly tsaka kay Best 8 Captures, man. Solid yung mga yan. Best in the biz. Sa Toronto, tol. Kasi nakita ko kasi tol, ang dami nilang photographer sa Canada parang every city may mga pantapat sila man. Every concert may pantapat sila. Yun lang, ang problema lang kasi sobrang dami din photographer. Ayun na nga. Pero tol, yung skills mo, mababayaran ayun yung naging advantage ko pa. Parang, imbis na client yung una kong napipicturan, puro artist. So maganda sa portfolio. Ayun yung sinasabi ko kanina na parang resume. Pero, doon ko palang ginagawa yung skills ko, parang doon palang nade-develop. So, parang unti-unti palang din gumaganda na parang, doon ko talaga na nakalikot yung isang camera na parang, ano ba yung aperture, ano ba yung from the scratch. Wala talaga akong alam. So, tapos doon ko na-realize na pwede pala ako bayaran dito. Tapos sa ginagawa ng mga pag-edit pa, at bayad ako dun Dapat yung bayad ka. Kung ako kasing galing ko si Capture, o kaya si Relly, papabayad ako Kasi tol, binabayaran ko picture sa mga wedding. Ganyan, diba tol? Mahal Tapos, pero maganda naman sa resume, Ang dami niya rin, ang dami nilang, lalo na kapag magaling kang photographer, ang dami mo nakukuha ang audience. Paano yung tinitiis mo na na hindi ka masyadong bayaran for... Sa gawin mong piece. Oo, for, art for mo yun for connections, for... Hindi, kung ako kung kasing galing ko sila Relly, hindi, papachusi ako, tol. Hindi, pero tingin ko Konting pitik lang. tingin ko eventually, kailangan mo na rin talaga maningil for your work Eventually, di ba? Doon na siguro papasok yung di ako magbibenta ron. Kasi, ito kunyari, sumusupport ka sa maraming community. Mahirap din yung talagang nagtatrabaho ka lang lagi ng libre. Or parang labas ka ng labas ng pera. Yun pa. Feeling ko, actually hindi feeling ko na-witness ko na siya sa music scene na dami nang gumawa niyan Ito, magta-try mag-establish ng community.
labas ng pera, punong-puno ng passion eh. Passionate. Daming gustong gawin. Pero pagtagal, shit, mabigat na, labas na ako ng labas ng pera, doon nawawala ng gana eh. Feeling ko eventually kung may passion ka at pinupurso kang bagay, kahit sabihin natin na ang goal mo is to support the community at to elevate the community, kailangan somehow nag-generate siya ng income para ma-sustain ka eh. Oo. Hindi ba? O kaya, kung gusto mo talaga patuloy yun, yung parang wala kang gagastusin. Basta, kahit ano man, basta hindi Parang, laging labas ka ng labas ng pera. kasi tol, financial, pera pa rin yan eh. Masakit yun eventually. Lalo sa Canada, di ka naman milyonaryo dito eh. Yun nga. Tapos Yan, full-time totoo. ka pa. Mahirap pa rin yun eh. Parang, siguro risk yun. Risk talaga siya. Yung parang, magiging ano ka dun, parang laki ng bayad sa'yo as a photographer. Parang kikita ka talaga dun tol eh. Parang bayad na yung monthly mo nun or isang gig ah. Hindi, dapat naman talaga maganda ang bayaran sa ano na yan. Photo, no? Oo, sa industry na yan eh. Mm. Pero wala eh. Kahit Talaga naman din sa artist tol, feel ko. kahit artist nga dapat eh. Kasi ito lang, artist, may ano rin yan eh, may mga tao rin yan eh. Oo. Like yung parang may grupo rin yan eh. Para ma-boost sila. At saka, Para maramdaman din nila yung trabaho nila, di ba? At saka ang opinion ko sa bagay na yan is, bakit kung maliit ang bayad sa artist at malaki ang bayad sa kung ano mang ginagawa ng isang tao, ibig sabihin ba no, mas lesser value yung ginagawa ng artist? Di ba? Hindi naman eh. Parehas lang may trabaho na sinaserve Oo. yun eh, di ba? Kung ano man yun. Di lang siguro. Pero anyways, medyo ibay natin yung topic kasi may napagkwentuhan kasi tayo off-cam. Actually, sinabi mo rin to sa akin dati. May gusto lang pag-usapan natin. Kaka-cover mo ng events as media sa mga concerts na ganyan. Parang nagamit mo yung platform na yun para magpakasal eh. Pwede ba natin pag-usapan yan? Shout out. Sasama kong laging galit. Yan. Ang asawa niya na laging galit. Sorry, hello. Yan, Pero ano tol, yun nga, sa first media coverage ko tol. Ewan ko ba't ang lakas ng loob ko. Kunin ko yung opportunity na yun na, ito na kaya yung oras na yun. Yung parang ito na ba yun? Tapos yung mga nakasama ko doon, first time, ako lang talaga mag-isa, wala akong kakilala. Nag-inquire ako, tapos nag-media ako, tapos nakilala ko yung mga photographer dito na di naman baguhan na parang first time nila mag-media. Sa pakikisama ko na ano ko sila parang, pwede nyo ba akong sundan kapag magpo-propose na ako. Hindi, for context, brother, anong event itong pinlano mo to? At ano tong unang... Ito, sa Miss. Ano siya? Doon 2 ka ba days. nag-propose? Oh, Sa Miss ba? Sa Miss. Okay, sige go. 2 days, 2 days event yata yun. 2 days o 3 days. Basta 2 days. Naulan, yung first day naulan. So talagang negative. Tsaka walang love song. Ismail lang yun dul eh. Yung sikat eh. Pakalawang araw, andun na sila because tapos si Arthur Neri panghuli. Ang lakas ni Arthur Neri, kahit ako nabakla eh. Bababa pala siya sa kotse. Picture ko tol eh. Ay, di pala picture, video. Na-videohan ko, imbis na picture tol, video. Paano mo pinlano yon na magpo-propose ka dun sa event na yon? Parang ano ko lang tol, inisip kong kukunin ko na yung spotlight sa kanya. Na parang, sinabi ko sa coordinator, mababait naman sila Ate Patricia. Nalala ko. Ate Patricia, magpo-propose ako kay Arthur Neri. Ay, hindi, sa asawa ko, sa kanta ni Arthur Neri. Tapos, pumayag sila. Ang ginawa pala lang parang regalo, yung lahat ng pupunta, kunyari, yung pumunta kasi yung si Tito Tony, yung boyfriend ng mama ko, saka si mama, tapos si Jade, asawa ko. Pumunta sa tatlo, ginawa silang premium, VIP. So, nasa gitna talaga sila. Nasa harap. Tapos yung napapasok ko sila, di nila alam kung paano ko sila napapasok. Kahit ako, nagulat ako, napapasok ko sila. Nag-thank you lang ako kay ate. Tapos, kinuha ko yung timetable ng event kung ilang kanta yung kakanta ni Arthur Neri. Pinlano mo sa set ni Arthur Neri or doon na lang? Before. Okay. Talagang planado lang doon sa bago siyang kumanta, bago siya bumaba sa kotse. Okay. So talagang
inano ko na yung kanta. Anong kanta? Shoutout kay Eliza kasi si Eliza yung kumuha ng kakantahin ni Arthur Neri. So, pinili ko yung kanta na yun, pangatlong kanta. Pangatlong kanta kagad. So, anong nangyari? Yung sa pagkanta niya, actually, So, tinawag ko lahat ng mga photographer. Tinawag ko, kahit yung mga di ko kakilala, tol, punta kayo sa likod ko, para lahat ng attention nasa likod, nasa akin. Para makuha ko. Tapos, yung nagpapatakbo doon sa mismong stage, sinabihan ko din, natimbrehan ko. Eh di, anong nangyari? Si Arthur Neri lang hindi nakakaalam. Nung kumakanta na siya ng parang chorus na yun, tol. Sila Eliza, EJ, si JR, nakatutok ka sa akin. Parang naka-POV na ako, tol. Sa likod. Nasa likod sila sa akin. Dinaanan ko yung boyfriend ng mama. Ganun ako. Pinapahawi ko. So nakikita ko ng mga Gen Z, tol. Mga bata, tol. Nagtitilian na sila. Doon sila parang, nagtitilian talaga, tol. Tapos ang nangyari, diba, pumapasok na ako sa gitna, nasa gitna sila, tol eh. Pinapaganon-ganon ko pa eh. Pinapakita ko yung sing-sing. Para at least alam kagad nila. Tapos nagtitilian lang sila kasi nga kay Arthur Neri, diba? Pagka ganon ko, tol, hanggang sa makita ng mama ko. Si mama kinuha kagad yung camera. Talaga na unexpected niya rin. Actually expected niya, pero hindi niya alam na ganun ko mapupull off. So, pagkakanta ni parang minamahal kita. Ganun. Lumuhod na ako, tol. Tapos nakita ni Jade na parang, yun nga, iyak siya, tol eh. Yung mukha niya, tol, parang di mapinte. Talagang, nagsigawan lahat. May isang picture, tol, may isang picture na lahat sila nakatingin sa amin. Lahat ng phone nakatutok sa amin. Parang nakapalibot sa inyo, nakapaikot. Ang bangis nun, no? Lahat ng phone. Tapos, tumigil pa si Arthur Neri. Napansin niya. Napansin niya, tol. So, ano nangyari? Tapos yung coordinator doon sa stage, sinabi nga namin nag-propose. Doon niya sinabi niya, may first time ko, congratulations daw, ganyan. Congratulations. First time kasi may nag-propose sa concert ko. So, kami pa yung nauna, tol. So, talagang, ang dami nagtilian na mga babae na parang nainggit. Kasi, tol, na Arthur Neri ka na ba? Then, ganda nun, tol. Ganda nun. Kasi, tol, kahit ako na-pull up ko yun, tol. Tapos, lagi ka na lang galit. Tol, na-pull up ko yun. Ano yung huminto siya kumanta? Huminto talaga siya. Okay. Pag kinuha ko yung spotlight talaga, tol, nakatutok talaga sa amin lahat. Pero ano yung tinuloy niya rin yung kanta after? Actually, yung pagpasok ko kasi nun, tol, parang yung parang magandang boses na parang last, yung parang mahabang outro na. So, pag gano'n, talaga sa outro niya. Tapos doon na siya nagsalita rin after ko lumod. Tapos, nagsisigawan kami. Nagsisigawan yung mga tao, tol eh. Yung mga camera nakatutok sa amin eh. Kahit yung sa stage na may camera, yung parang yung TV, nakatutok din sa amin. So, alam lahat. So, anong nangyari, tol eh? Talagang may oras kami. Lumabas kayo dun sa screen nung mist. Ang ganda nun, men. Kasi, tol, napatigil eh. Ano ba nangyayari? Talagang nag-circus, naghihiyawan. Tumatalon nga ako eh. Tapos tumatalon din sila. Tapos si Arthur Neri, ayun nga, tol, parang in-acknowledge niya kami na para kami yung una. Like, marami daw salamat. Ang ganda nun, men. Kaya talagang, nakita ko nga sa TikTok, tol eh. Lumabas ka doon? Lumabas sa TikTok. Sinare ko kagad doon sa May nag-upload. doon sa mama ni Jade. Kay Mama Oli. Hala, sikat. Trending daw. Kasi nga ang dami nga nagbigay ng video kagad kay Jade eh. Doon sa concert parang ang dami nag-send sa kanya. So ang dami kong video na na actual na nakatutok kay Arthur Neri. Tapos biglang tinutok sa amin. Yung pagkaluhod. Kasi kitang-kita yung ulo ko parang papunta na ako eh. Tapos di expect na mag-propose ako. Ang daming ganun, tol. Ang daming video yung mga bata doon nakapag-video ka kasi. Kay Arthur Neri. Pero tinutok lang din kagad sa amin. Pero in-accept naman ba yung proposal mo? Oo, tol, umiyak eh. Hindi, ganda nun, men. So, nakakaya naman yun. Hindi, actually,
di naman planado, pero di niya alam na ayun na yung oras na yun. Kasi ina-expect niya sa birthday niya. Basta hindi yun, hindi yung time na yun. Kasi October. Tapos si Arthur Neri pa yung Arthur kumakanta, Neri no? pa yung ano. Di niya na-expect, tol. Di niya nga nakita yung singsing eh. Na may singsing na pala ako. Yung singsing na yun, tol, parang pamana sa akin ni mama. Ang ganda. Ang galing. Di ba, tol? So, talagang binigay sa akin ni mama, pamana daw pamana sa akin. Hindi, ako naman, ito na nga yun. Basta, nasa akin na yung singsing eh. May singsing na, hindi niya pa alam. Ayun na, tol. Doon na doon na talaga tumatak doon sa ano ko. Parang, nagawa ko to, parang hindi ko na to, hindi na mawawala to sa akin. Kumbaga, after ng proposal mo sa Tuloy-tuloy concert na to, tol. ni Arthur Neri, ano yung na-feel mo towards sa inyo bilang mag-fiancé? Noong time na yun, tol, parang wala na mag-break. Ganun na yung pakiramdam, eh, no? Parang wala lang, meron lang ang dami na kalis na ang dami na nakakita. Safe na Tapos tol, kinasal na kayo, syempre, eventually. Siyempre, tol, selosa pa rin siya eh. Kinasal na ba kayo? Tol, kinasal. Ayun na, tol. Oh, yan. Kinasal na kami, tol. So, hindi pa rin mawawala yung tol, pagdududa. Kasama pa rin. Part yata yun, pare. I mean, kasi siyempre, di kasi siya pala. Pero nakilala ko siya dahil sa pag-event ko. Like, pag-promote ko ng event dito sa Toronto. 2023. Kasi inaya ko siya party sa isang event ng kaibigan ko. So, doon ko siya nakilala din na first meet sa pag-event. So, talagang hindi mawawala yung pag-event ko. Kaya hindi niya maano. Sa buong experience naman yan na eto nakapag-propose ka sa kay Arthur Neri. Ano yung bagay at kanino or ano yung bagay na pinaka-thankful ka dun sa buong experience na yun? Siguro sa tol, doon sa mga photographer. Kasi sila rin naggawa sa akin ng lakas ng loob na parang ituloy ko na to eh. Kasi sila rin yung mga kumuha na parang ng attention. Kaya na-pull up ko to, yung proposal na yun. Ayun talaga yung naging biggest ko rin tol sa industry na to. Parang na-pull up ko kagad yun. Yung parang, yun yung advantage ko kagad. Nagawa ko advantage. Tapos, one time, may concert, mayroon ako, si Maharlika, yung isang gitarista doon. Nakilala ako dahil doon. Ikaw yung di ba? Ikaw yung nagpo-post, di ba, tol? Sabi, tol. Sabi ko, shit, congrats. Parang, ang dami rin nag-boost sa akin doon na parang, feeling ko talagang hindi na mawawala tong passion na to eh. Parang sa creation, content creator. Pero may time na parang nasa family na nga yung oras ko. Iba na eh, kasi kinasal ka na eh. May anak pa. May anak pa. So talagang, di naman nahihinto, pero limited talaga. Tapos, full time pa eh. Kaya di parang talagang kailangan kong, every move ko talaga tol, dapat malinis na. So, at least di na ako magkakamali na parang mas struggle pa ako na parang kailangan ko pa mas maraming oras doon. Sa lahat ng pinagdaanan mo, siguro bago tayo mag-close lang, sa pinagdaanan mo sa, from being at tambay lang, di interesado mag-aral, to having an interest with entrepreneurship, having lots of connections, being in media, content creator in general, nagamit mo yung ikaw as a media person para maging espesyal ang proposal mo sa iyong asawa and then eventually kinasal ka. What's your biggest life lesson or yung pinasasalamatan mo sa lahat itong buong experience mo na yun? Kung may gusto ka, wala namang mawawala eh. Gawin mo lang din. Like as long na wala ka matatapakan, na parang sa konsensya mo. Kasi, ayun yun, parang di ka makakatulog eh. Feeling ko, kapag wala ka natatapakan, tuloy-tuloy mo lang. As long na masaya ka rin. Sa ginagawa mo. Sa ginagawa mo. Lalo na kapag may natutulungan ka rin iba. Lalo na yung isang bagay na support sa isang tao, tol, di mo naman ikakamatay yan eh. Iano mo pa nga yan eh. Parang pupunta ka pa sa langit din eh. Pero yun, malaking tulong yung mga support. Kahit nasa likod lang sila yung mga taong amo mo. Kumbaga, lakas ng loob mo. Sila ang gas sa apoy mo, pare. Oo. So, yun. Like, tsaka, wag kayo pala oo. Para iwas gamit. Hindi kayo ma-take advantage. Yan. Ingatan nyo rin ang Sakit sarili nyo. Yun.
Ayun, brother, maraming salamat tol sa pag-guest Hindi, dito. gusto ko pa magkwento eh. Sorry. 2Fs yata to, 2Fs. Sobra-sobra na. Alam ko marami tayong pwedeng pag-usapan, men, na bagay. Actually, marami pa tayong hindi na pag-usapan eh. Baka magkakaroon na lang to ng episode 2. Hindi, abangan nyo na lang sa akin naman doon. Doon na lang sa'yo. Content mo na lang, content pare. natin yan. Pero yun nga, brother Tol, maraming salamat sa pag-guest. And bago tayong paalam, sige, mabilis lang kung meron ka bang gusto i-shoutout or pasalamatan, promote mo na rin yung mga page mo kung saan ka nila mahahanap. Shoutout sa asawa ko, kay Jade. Sa anak ko, kay Athena. Follow my page, The Cluent, at The Cluent. Yun lang. Tapos, next year meron tayong gagawin na exciting part. Ito na yung gusto kong mangyari, tol. May gagawin tayong kakaiba na parang, actually, produced by The Cluent. Ganyan. So, exciting part to. Sana, matutuloy to dito sana. So, see you next year, January. Yan. Ayun, Tol, salamat ulit, man. And again, ako nga pala si Kyle from Filipino TV. Kasama ko si Clue. And this has been sa Totoo Lang Podcast, man. Kita-kits tayo next week.